Heto na mga idol, kinumpirma na nga mismo ni Coach Tim Cone na magpapatuloy ang pagpapakondisyon ni Kai Sotto sa Amerika para sa mga NBA minicamp doon. So, nung nakaraang taon ay inimbitahan nga noon sa minicamp ng Salt Lake, Utah Jazz atong si Kai Sotto. Pero ngayon, ayon sa mga report na may 4 NBA teams ang sasalihang minicamp atong si Kai Sotto. Klaruhin natin mga idol hindi NBA Summer League yan, kundi imbitasyon ng mga teams para sa kanilang minicamp. Ang purpose kasi ng minicamp ay upang mapagbigyan ng pagkakataon na makita ang performance ng isang undrafted player o ng mga NBA prospects na magpapadraft bago ang NBA Summer League. So, since undrafted si Kai Sotto, ay hindi na nito maaaring magpapadraft pa sa NBA. Ang mangyayari na lang sa kanya ay kung magustuhan ng isang NBA teams ang improvement ni Kai, ay posibleng kukunin nila ito at isabak sa NBA Summer League bago bigyan ng kontrata. Ang NBA Summer League ay magsisimula ngayong July sa Las Vegas. So mahaba pang panahon ni Kai na magpapakitang gilas sa NBA teams, lalo na sa mga general managers at coaches. So ngayon, ayon sa mga sources na ang pupuntahang minicamp ni Kai Sotto ay ang Milwaukee Bucks, LA Lakers, Atlanta Hawks at Memphis Grizzlies. Klaruhin natin mga idol minicamp pa lamang ito at hindi NBA Summer League. Ayon nga sa mga report na ngayong May 21, aalis si Kai Sotto papuntang Amerika. Tapos doon nga siya magpapakondisyon sa facility ng Wasserman bago ang schedule nito sa minicamp doon. By second week ng June ay babalik si Kai sa Pinas para sa kanyang duty sa Gilas, Pilipinas para sa Olympic Qualifying Tournament. Ayon nga mismo sa isang commentator na kailangan ni Kai Sotto na mag-average sa OQT ng 15 points 10 rebounds per game para ma-impress umano ang mga scouts. Tiwala nga sila na malaking tulong ang OQT sa future ni Kai Sotto. Well, hindi malayong ma-hit ni Kai Sotto ang double-double performance dahil nasa tamang kamay nga ang Gilas, Pilipinas na pinangunahan ni Coach Tim Cone. Kayong mga idol, makakapasok kaya si Kai Sotto sa NBA? Pag-usapan natin yan sa ating comment section.